Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang video pong ating gagawan ngayon ng reaction video ay mula po kay Maharlika TV. Ang title po nito, Nuclear Weapon ng China Pumalpak. Nako, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kung bago ka lang dito sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Ang People's Liberation Army o PLA ng China ang may pinakamalaking pwersang militar sa buong mundo, samantalang pumapangalawa naman ito sa mayroong pinakamalaking defense budget kung saan ang kanilang pondo ay umaabot ng $296 billion noong 2023. Isipin nyo no, napakalaki ng ini-invest ng gobyernong China diyan sa kanilang mga pandigmang armas, no, sa kanilang arsenals, no, sa kanilang sandatahang lakas. Pero hindi nila matulungan na naghihikahos nilang mga mamamayan. No? Alam naman po natin ngayon na bagsak po ang ekonomiya ng China at talaga pong wala pong halos trabaho diyan sa China. No, imbes sila ng imbes sa panggera, sa pananakop, pero ang kanilang mismong mga mamamayan ay naghihikahos. No? Kaya na pong bahala mag-isip kung ano pong iisipin nyo rito sa China. Sa mga paradang militar ng China, makikita na talagang advance ang mga armas na tinataglay ng kanilang militar. Meron silang bagong mga tangke, 5th generation fighter, mga bagong unmanned aerial vehicle at ang agaw pansin ng mga ballistic missile na may kakayahang magdala ng mga nuclear warhead. Masyadong malihim sa impormasyon ng China tungkol sa kanilang nuclear na mga sandata. Ngunit ayon sa mga eksperto, basura ang nuclear weapon ng China pero mapanganib. Welcome sa Maharlika TV. Sa video ito ay sama-sama nating alamin ang sikreto kung bakit sinasabing basura ang mga nuclear na armas ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Tama. Back to the video. Bago natin pag-usapan mga kapatid ang tungkol sa mga hydrogen bomb, pag-usapan muna natin itong mga hydrogen-powered tractors ng China, kung saan dito natin makikita kung talaga bang mahusay silang gumawa ng isang nuclear na mga armas. Sa ulat ng CGTN, ang state media ng China, ibinida nito na nakagawa umano ang bansa ng isang bagong hydrogen-powered smart tractors. Ayon sa reporter ng CGTN, kahanga-hanga raw ang bagong teknolohiya na ito ng China, kung saan pinapakita ng bansa na talagang isa sila sa mga nangunguna pagdating sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Ang nasabing bagong hydrogen-powered smart tractor ay makikita rin sa pamamagitan ng computer-generated breakdown kung paano ito gumagana. Ngunit ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ang mga hydrogen-powered smart tractor na ito ay isa pa ng fake. Tama ang iyong narinig kapatid, peke ang ibinidang bagong imbensyon na ito ng China. Ganyan po, no? Ganyan po talaga ang China, no? Lahat po ng kapekean po talaga ay nasa China. Peking pagkain, peking gamot, peking mga gadgets, peke lahat. Mga hindi di kalidad na mga gamit, ganyan po, made in China. Doon po nagsimula yan talaga. Kaya po talaga marami po talagang nilalabas po na sa balita ang China na fake po talaga, fake news, no? Na tulad po yun na sinasabi po nila na tayo daw ang nagsisimula ng gulo dyan sa West Philippine Sea, which is fake na fake, no? Dahil alam po ng buong mundo na ang China po talaga ang may pasimuno ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Kaya wala na rin po talaga magtitiwala talaga sa China kung ano mang ilabas nilang innovation, mga ganyan. Alam po ng tao po talaga na mas manlamang po dyan yung fake news talaga. No, kaya ito po talaga ay pwede pong totoong peke talaga o fake news. Pero paano naman nila nasabi na fake ang mga ito? Base sa mga report, ang mga ipinapakita ng China ay makikita lamang online at ang mga parts umano nito ay mabibili lamang sa halagang $7. Napakadali lang umano nitong gawin. Katunayan, pinakita pa ng isang nagtatrabaho sa 3D animation ang kanyang ginawang fake hydrogen-powered na baka na mayroong katulad ng mga parts sa ginawa ng China. Panay pandaraya at pagmamanipula ang ginagawa ng gobyerno ng China. Ito po yan no, para ma-intimidate nga naman ang mga bansang kalaban nila, no, para pag naglabas sila ng ganyan, taniwala yung mga bansang yun, ay talagang ma-intimidate sa kanila, kumbaga mag-iisip po ng mabuti no, na kailangan natin daigin yung China, ganun. Malakas yung China, baka hindi natin kayanin. Ganun po ang taktikang ginagawa ng China. Nanloloko po talaga sila ng tao, no, ginugoyo tayo ng China. Kaya nga po yung sinasabi ko po talaga, no, wag na pong makiusap o makipag-usap o makipag-deal ang Pilipinas diyan sa China. Dahil wala po talaga, no, wala po talaga tayong mapapala sa kanila. Hindi lang sa kanilang mamamayan, kundi pati na rin sa buong mundo. Nais talaga nilang ipakita na ang kanilang bansa ay hindi papahuli sa pagiging advanced at cutting edge. Ngunit ang katotohanan, purong pagsisinungaling lang pala ang lahat ng mga ito.
Ngayon mga kapatid, ano naman ang kinalaman ng hydrogen-powered smart tractor ng China sa kanilang sandatang nuklear? Simple lang mga kapatid, katulad ng kanilang peking traktura, basura rin daw ang mga nuklear ng China. Ang Chinese government ay madalas ibinibida ang kanilang mga kakayahan, lalo-lalo na pagdating sa puwersang militar. Pero in reality, ang China ay katulad ng pala sa isang uod na nagpapanggap na ahas upang takutin ng isang agila. Ang taktika ng China ay yung ipinapakita nila na sila ay nagmumukhang mapanganib. Matindi ang kakayahan at talagang mabangis upang itago ang kanilang kahinaan at takutin ang kanilang mga kaaway. Noong una mga kapatid, hindi inaakala ng international community na lalawak at magpapalakas ng gusto ang China, partikular na sa kanilang militar. Ngunit isang araw nagulantang na lamang ang mundo dahil ang bansang ito ay sikreto na palang nakagawa ng mga sandatang nuklear, daan-daang bagong mga silo at mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng lupa upang hindi makita ng mga satellite. Talagang ikinagulat ito ng iba't ibang bansa at nagkaroon ng pangamba tungkol sa lumalaking banta ng nuclear weapon ng China. Ngayon mga kapatid, walang duda na talagang nakakaalarma na nagpasya ang China na magpursige sa pagbuo ng isang nuclear weapon. Ngunit ang naging problema, hirap na hirap ito kung paano magparami ng mga nuclear warhead sa kanilang arsenal. Katunayan, sa kasalukuyan, ang China ay mayroon lamang estimated na 400 hanggang sa 500 na mga warhead. Well, hindi biro yun, tutuusin, no? Kung talagang meron talaga sila niyan. Pero yun nga yung sa atin, no? Pwede pong pumalpak po lahat po yan o talagang peke. Kumbaga, nagpe-flex lang po sila sa ibang bansa na meron kaming ganito para po hindi po sila masindak. No? Hindi masindak ang China. Kumbaga, mag-iisip po yung mga kalabang bansa talaga. Ay, naku, hindi natin basta-basta anuhin tong China kasi meron sila mga nuclear na yan. Di ba? Ganun lang yun, intimidation ang tawag dyan, no? Sinasaiwar po nila ang mga kalaban nila. Ganun po yan. Kahit nga po yung North Korea, nag-iisip din po nga rin po ako kasi po, di ba, alam naman po natin na hindi naman po ganun kaano yung technology ng North Korea. Pero meron po silang pinagmamalaki talaga na nuclear din. Di ba? Maaring intimidation lang din po yun. Maaring po yung pinaparada po ni Kim Jong-un na mga nuclear missile niya. Pwedeng wala pong laman yun. Pwedeng kahalang yun o tubig lang yung laman nun, di ba? Ganun po pwedeng ganun intimidation po, no, para po mag-isip po yung ibang bansa na hindi sila kalabanin. Pwedeng ganun din po yung ginagawa talaga ng China. Malayong-malayo ito sa mahigit 5,000 nuclear warhead ng Amerika. Ang nuclear program ng China ay hindi rin daw legalidad. Nabuo lamang umano ito ng mabilisan dahil sa inggit ng China sa Soviet Union, kung saan nakiusap itong si Mao Zedong sa mga Soviet na bigyan sila ng atomic bomb upang kanilang pag-aralan. Ayun, di ba? Ganyan sila, ganyan ang China. Gusto nila lagi mabilisan. Quantity pa, over quality. Kaya lahat po ng mga produkto po ng China ay madaling masira. O peke, kahit po pagkain nga, pinepeke na sa kanila di ba? Pwede rin peke talaga yung mga pagkatao ng mga to, no? Talagang nang i-intimidate lang po, lalo po yan si Xi Jinping. Talagang inaano niya na malakas kami, meron kaming ganito. Pero kung tutuusin, baka yung iba niyan, drawing lang po talaga, no? So baga sabi lang, yun nga, sabi nga nung kanina, di ba, kaya nang gawin yung ginawa ng China. Na mura lang po yung mga parts, di ba? Ganun po yun intimidation ang tawag dyan. Hindi naman nabigo ang China, nakipagtulungan sa kanila ang Soviet Union at sinuplayan sila ng mga sample ng isang atomic bomb at supporting data upang makabuo ng sariling armas nuklear. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, binawi rin ng Soviet ang kanilang suporta sa China dahil sa papolitikang mga dahilan. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ng China at Soviet Union at lubhang nangamba si Mao Zedong sa pagiging nuclear power ng mga ito. Sipin nyo, mulat sa pulpa pala, talaga pong talaga pong kupal, masasabi natin kupal po talaga itong mga leader ng China. Wala na po sila nakasundo, lahat na lang po ay nakaaway nila. Kahit po yung naging tropa na nagtagang dikit na po nilang bansa talaga noon, tropa talaga nila, ay nakakaaway pa rin po talaga nila. Talaga pong iniiwasan na rin talaga sila. Mulat sa pulpa pala kay Mao Zedong pa. Ayun na nga, minana na nga yan ni Xi Jinping, Wala talagang kakampi ang China. Kaya po talaga, pagdating po talaga ng finals, talaga pong hindi po mananalo tong China kung magdedeklara man ng gera yan. Kasi po talaga, makukuyog sila. Dahil dyan, pinangangambahan niya rin na baka atakihin sila ng Soviet gamit ang armas nuklear. Kaya naman, agad siyang nagpagawa ng isang underground na mga taguan sa ilalim ng mga lansangan sa Beijing. Labis na sumama ang loob nitong si Mao Zedong sa pagbawi ng suporta sa kanila ng Soviet Union at dahil din doon ang Noy Soviet na labis niyang hinangaan ay tinuring niya ng isang kaaway at isang traitor sa komunismo. Gayunpaman sa kabila ng pagkawala ng suporta, talagang determinado pa rin ang China na makabuo ng sandatang nuklear.
Gamit ang mga naiwan mula sa mga siyentipikong Soviet, naisip nila kung paano gumawa ng isang nuclear bomb kahit wala itong maayos at pulidong pagsasaliksik. Ang nuclear weapon program ng China ay halos nakatuon lamang sa pagbibigay ng papuri kay Mao Zedong. Ngunit sa bandang huli, nagiging nuclear power pa rin sila at yan ay pinagdiwang ng buong China. Well, yun nga sabi nung walang matinding pagsasaliksik. Maaari nga po talaga nasupot yan, no? Yung mga nuclear bomb nila, no, mga may term po tayo na pag hindi pindi sa mga 5-star, di ba, sa mga paputok. Pag hindi pumutok ng ayos, supot. Maaari pong ganyan kasi wala po silang matinding pag-aaral talaga para gumawa ng nuclear bomb. Maaaring marami nga silang nuclear bomb pero iilan lang po doon yung magsasabi po natin talagang pulido ang pagkakagawa. Diba? Ganun lang po yun eh. Kasi nga po wala nga po silang matinding pagsasaliksik. Kumbaga wala silang matinding scientist talaga na nag-isip o kasama sa paggawa ng mga nuclear weapon po na yan. No? Kasi po tinabla nga po sila ng Soviet Union eh. Diba? Matinding kaalyado nila dati nang dahil sa mga pag-uugali ng mga letseng mga leader ng China na yan. Diba? Tinabla sila. Diba? Ganyan din po nagre-reflect ang ugali ng leader po nila ngayon, si Xi Jinping. Grabe. Ngayon mga kapatid, nung makabuo na ang China ng isang nuclear na armas, paulit-ulit na sinasabi ni Mao Zedong na wala umano siyang pakialam kung magkakaroon ng nuclear war. Aroy. Napakalaki raw ng populasyon ng China at kahit matodas pa raw ang kalahati sa mga ito, magkakaroon pa rin siya ng sapat na mga tao upang patuloy na makipaglaban. Grabe no, wala siyang pakialam sa mga mamamayan niya no. Grabe, demonyo. Isa po talaga ito sa history po talaga no, si Mao Zedong, marami pong namatay na mga tao ng dahil kay Mao Zedong. Nasa history na rin po yan. Talaga pong, kumbaga po, ito pong taong to ay hindi po nag-stop over yan sa purgatorio. Rekta po yan. Katabi po ni Satanas. Nung namatay yan, baka nga po, pwede siyang humalili kay Satanas eh. Kaya na po, si Xi Jinping din, ganyan din, no? Naku, mapopromote pa yan sa impyerno malamang. Grabe itong mga demonyo, itong mga taong to talaga, no? Ganun po katindi ang sikmura nitong si Mao Zedong. Wala siyang pakialam sa kanyang sariling mga tao. Yun nga. Tuluyan na naging isang nuclear power ang China, ngunit ang kanilang isinagawang mga nuclear test ay napakamapanganib na nagresulta ng daan-daang libong pagkasawi dahil sa acute radiation exposure. Naging responsable ang China sa kanilang mga test at hindi nila pinaniniwalaan na seryosong nakakamatay ang radiation. Katunayan, upang ipakita na talagang hindi ito mapanganib gaya ng naging babala ng mga Soviet, nagtanim sila ng mga pagkain sa isang irradiated na lupa mula sa mga test sites. Naglagay ng iba't ibang hayop bilang test subject sa mga pagsabog at radiation para lang sabihin na ang lahat ay okay lang dahil nagagawa pang araw mga itlog ng mga manok sa test sites. Ang nuclear weapon ng China ay isang mahinang klase ng sandata kung ikukumpara sa mga nuclear ng US at Russia. Grabe talaga tong bansang to. Yung gobyerno nila, lalo kahit ngayon no, si Xi Jinping, walang pakialam sa kanilang mga mamamayan. Kahit sa mga hayop, nakita nyo, di ba? Inano pa yung mga hayop, ipinain pa yung mga hayop doon, yung mga aso, kung ano-ano, di ba? Para lang ma-prove nila na hindi delikado ang radiation ng nuclear weapon. Mga gago ang puta. Hayop eh. Hindi tao tong mga to, lalo yan si Mao Zedong. Sabi ko nga sa inyo, di ba, walang stopover sa purgatorio yan. Like tayan doon sa impyerno, grabe. Ang daming buhay ang nawalan, di ba? Nuclear test lang yan, libo-libo na raw yung nawalang buhay. Grabe po ang radiation na huwag nyo pong bibiruin. Lalo po nuclear radiation yan. Hayop ka Mao Zedong. Ngunit bagamat basura at hindi pulido ang paggagawa nito, may tuturing pa rin itong isang mapanganib at seryosong banta. Ayon sa mga eksperto kapatid, ang armas at militar ng China ay isa lamang malaking kalokohan at pananakot. Ang kanilang ipinapakitang mga parada ay puro lang daw mga propaganda. Dahil ang katotohanan, puro umano ng korupsyon ang kanilang gobyerno at ang kanilang mga sundalo ay walang anumang karanasan sa totoong mundo. Yun nga yung matagal ko nang sinasabi, no? Puro lang sila simulation, puro lang sila drill, puro lang sila training. Pero kung sa totoong mangyayaring gera sa real world, naku, baka yung mga bayag niyang mga yan mapunta sa leeg. Kasi wala silang experience eh. Di ba? Samantalang nga tayong Pilipinas, napakarami nating experience sa gera hanggang ngayon. US, Taiwan, may mga experience yan. India. Ang China po ay matagal na panahon na pong gumera yung mga yan. Kaya nga po kung talaga magdedeklara ng gera itong si Xi Jinping, ay nako, baka magsiuwian yung mga yan, hindi sumugod yung mga yan, no? Kaya nga, masasabi po talaga natin na babagsak po talaga ang China.
nang dahil sa pinagkagawa po ng kanilang leader. At kung ikukumpara sila sa ibang mga bansa na mayroong modernong militar, talagang mapapasubo ng wala sa oras ang China. Sa kasalukuyan mga kapatid, patuloy na nagiging banta ang lumalawak na pwersang militar ng China, lalo na ang kanilang nuclear weapon. Patuloy na mayroong malawak na ambisyon ang kanilang gobyerno, hindi lang sa China kundi maging sa buong mundo. Maring hindi natin inaakala na nakikipagdigmaan ang China sa ating bansa. Ngunit ang katotohanan, talagang nakikipagdigmaan na sila sa pamamagitan ng cyber, economic, cultural, legal at full spectrum war. Gustong manipulahin ng China ang iba't ibang bansa, nais nilang pasukin at pahinain ang gobyerno nito. Yun na nga, minamanipula na nga tayo eh. Tayo naman yung ano natin, yung lalo yung DFA, di ba? Nagpapauto. Huwag na kayong magpauto. Huwag nyo nang kausapin yan. Alam na, kahit nga po kami mga ordinaryo mamamayan lang, alam namin na wala tayong mapapala sa China eh. Yung makikipag-usap tayo. Tama ngayon, may deal ang DFA, pati ang China, di ba? Tapos ngayon, sinasabi ng China, yung si Mao Ning, yung kanilang spokesperson, sinasabi na sana daw sumunod daw tayo sa napag-usapan na magpapaalam tayo kapag magro-remission tayo dyan sa West Philippine Sea. Eh samantalang sinasabi naman ng DFA o nung nakipag-usap sa atin, wala daw ganong pinag-usapan. So, ibig sabihin lang po noon ay talaga pong hindi dapat pagkatiwalaan tong China. Kasi ginagawan tayo ng usap. Sana po last na yan, wag na po tayo makipag-usap dyan sa China o makipag-deal. Dahil po talaga wala po silang pakialam sa atin. Gagawin lang po nila yan para po tayo ay talagang masakop. Kumbaga babalik ta rin tayo, gagawan tayo ng black propaganda niyan, gagawan tayo ng usap niyan. Isipin nyo, no, tayo yung mahinang bansa eh. Parang pinapalabas nila na tayo yung nakikiusap talaga sa kanila. Ganun po yung kalalabasan niyan eh. Dahil tayo po yung mahina, di ba? Sabihin nila na kayo nakipag-usap sa amin, kayo yung humingi ng ganito para hindi namin kayo harasin dyan sa West Philippine Sea, pero kayo yung lumalabag sa napag-usapan. Parang gentleman's agreement na naman yung mangyayari, isipin nyo, di ba? Parang gano'n na nangyayari, di ba yung kay Duterte? Kaya tayo ginigera o hinaharas ng China dyan sa West Philippine Sea dahil nga hindi na raw tumutupad sa gentleman's agreement ang Pilipinas kasi nga si Bongbong Marcos na ang ating presidente. Parang gano'n yan, parang gentleman's agreement part 2 yan. Babalik ta rin na naman tayo ng China. Gagawin na naman ang lahat ng China para talagang magawan tayo ng usap na tayo talaga yung sumusuway sa napag-usapan. Alam nyo na yan. Huwag na sanang makipag-usap dyan sa China na yan kasi po magsasayang lang po tayo ng effort, laway, kuryente at sa lahat-lahat na dyan sa China. Wala po tayong mapapala talaga. Pagnakawan ng teknolohiya, pahinain ang mga sistemang pang-edukasyon, pakialaman ang politika at manipulahin ang mga tao gamit ang entertainment. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, maiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video ang video to ni Maharlika TV. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Napakaganda po ng kanyang mga video. At huwag nyo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. I-comment mo na lang sa baba kung anong saloobin mo sa napanood mo. Fake nga ba ang kanilang mga arsenals o kanilang mga nuclear bomb? Comment nyo na lang dyan kung naniniwala kayo na babagsak na rin po ang China talaga. Sa dami po ng kaaway ng China, comment nyo na lang dyan. Ingat po kayo lahat. Like this video, share. God bless and peace out. Bye.